Dito po tayo ang lumang tipan. Ang lumang tipan ay maaaring ilarawan bilang isang panitikang nagpapayag ng buhay at karanasan ng mga Israelita. Sila salamin ito ang ibang kasaysayan at karanasan pag-ekonomiya, politika, reliyon, geografiya at struktura ng mga Israelita. Ganyan na maraming lahi nagkaroon ng bahagi sa buhay ng Israel bilang isang bansa na may natanging kaugnayan kay Yahweh. Anumang tipan ay nagtataglay ng iba't ibang anyo pampanitikan tulad ng tulaan, poetry, at tuluyan, prose, katutubong kwento at kasaysayan, sagradong mga himno at makulay na awitin ng pag-ibig. Tuntuning pangliliyon at mga tuntuning pangmayamanan. Sa labakain at mga matasinong tao at pahayag ng mga propeta, mga epiko, mga panagoy, mga tinghaga at mga alegorya. Subalit higit sa paglalaban nito, ang lumang tipan ay tinuturing bilang banal na kasulatan ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Kasulatang may malalim na kahulugan at kahalagaan sa pananampalataya. Ang lumang tipan ay nagpapapasid na karunungan nakasentro sa paniniwala sa Diyos at nagpupurusa at nagliligtas na nagbibigay ng katutulungan at nagpapagitan ng kabagan at paniniwalang may isang lahi na hinirang ng Diyos upang gampanan ang isang napahalagang tungkulin sa plano ng pagligtas ng Diyos para sa buong sanlibutan. Isang lahi na kung saan si Jesucristo ay nagmula. Ang pinamalaking bahagi ng lumang tipan ay nasulat sa wikang Hebreo, ang wika ng mga Israelita, samantala ang mga bahaging naisulat sa wikang Aramaiko ay mga sumusunod: Ezra, Daniel, Jeremias, at ang pinakauna sa ng lumang tipan ay sa wikang Grego ay tinatawag na Septuaginta, karaniwan sinusimbolo ng LXX. Ang salin na ito ay naglalaman ng mga aklat na hindi matagpuan sa Bibliyang Hebreo. Subalit may tuturing na napalaga ng pangunawa sa mga kasaysayan na ganap sa buhay ng Israel sa huling bahagi ng lumang tipan. Para sa mga Hudyo, ang Bibliyang Hebreo ay naglalaman ng 39 na aklat at nahati sa 3 bahagi: ang kautusan, Torah, mga propeta at mga sulat. Samantala, pinapaniwalaan ng lumang tipan ay ginamit ng mga unang Kristiyano ay ang Septuaginta. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang pagbasa ng mga salita ng Diyos. Thank you po.